So paano nga ba napunta sa ganung senaryo yung cake namin ni Vera? Tignan nyo naman, sobrang cute ng pagkakagawa ko dito, tapos naging ganun na lang. Tara, samahan nyo kami kung paano namin ginawa yun. So ginawa ko nga yung cake na to para sana sa birthday photoshoot namin ni Vera. Actually, no April 17 nga pala kami nag-advance ng celebration. Kasi bakante sa amin yung araw na yun. Kaya nag-decide kami ni Vera na i-advance yung celebration. Pero nag-celebrate kami ulit ni Vera sa mismong araw ng birthday namin, which is April 25 na. Medyo nabitin kasi yung mga bata sa naging outing namin. So, ganong design nga yung naisip kong gawin para sa birthday namin ni Vera. Hindi naman pwedeng wala tayong birthday cake. Kasi minsan tayong mga baker, nakasanayan na natin na hindi tayo gumagawa ng cake sa araw ng birthday natin. Yung iba kasi mas pipiliin pa makapagpahinga. Or bumili na lang ng cake sa mga commercial bake shop. Pero since medyo nakakaluwag-luwag naman yung schedule, at kaya naman isingit, kaya for the effort tayo for today. Anyways, kahit na late na nga ngayon, gusto ko pa din magpasalamat sa lahat ng mga nag-effort at nag-send ng birthday greeting sa amin ni Vera. So, dito nga gumamit ako ng 12x60 na cake drum. At ganyan ko nga lang siya tinransfer dito sa cake drum. Size nga pala ng cake na to ay 6x3. Kung nakita nyo nga kanina, kinat ko ng mga 1/4 yung cake. Sobrang nakikitan kasi ako sa design, kaya ito yung napili ko para sa birthday namin ni Vera. At para ma-secure yung mga cake, nagtusok ako dito ng mga stick. Pero ending, naging failed pa din yung isa. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Pati yung ate ko nga dito, sobrang nakikurious kung ano doon nangyari doon sa isang cake. So dito nga nagpa-pipe na ako sa itas para maging buhok namin ni Vera. Nilagyan ko na din yan ng highlighter kasi merong ganyan yung buhok ni Vera. At syempre, para mas maging cute palalo, maglalagay tayo dito ng bangs. Nagpipe lang ako dyan ng pa-rosette. Para nga pala ma-achieve yung ganyang color ng skin tone. Nagmix lang ako ng food color na color pink at color yellow. So medyo small amount lang yung nilagay ko. So pareho nga lang din yung ginawa ko dito sa kabilang cake. So first time ko nga lang din gumawa ng ganitong cake. I mean, tao yung design ng cake. Before kasi, ginagawa lang namin parang minimalist lang. Ngayon nga parang nauso yung ganitong design. At feeling ko nga bagay na bagay ito sa aming dalawa ni Vera. Dito nga nagpipe na din kami ng mga ilong namin. Tapos nagpipe na din ako ng mga kamay namin. Ewan ko kung kamay nga ba talaga yan. At after yan, pinakinis ko lang gamit ng flexible scraper. At para naman sa ibang details niya, like yung mata, blush on, tapos yung mga kila, ginawa kong siyang fondant. At syempre, ang ginamit naming fondant dyan, walang iba kundi ang EMF ni Chef Emily. Medyo hindi pa nga ako nasasatisfied dyan sa mga mata nila kasi parang mali yung arrangement ko ng parang color white na maliliit niyan. Kaya inarrange ko nga sila ulit. Parang mali kasi yung pagkakalagay ko. Nilagyan ko na nga din pala ng buhok dito si Vera para ako magkamukha nga talaga. At syempre, para malaman ko sino si Vera at si Vina, maglalagay ako dyan ng palatandaan. Gumawa na nga din ako dito ng party hat at naglagay na din ako ng mga ribbon sa mga buhok namin. Then, ang next proceed tayo dito sa maliit na cake na ilalagay ko dun sa harapan. As you can see, gumamit ako dyan ng 2 cupcakes na 3 ounce ang size. Pero much better kung mas maliit pa siguro dyan. Kasi medyo malaki nga siya nung nilagay ko siya sa harap. Hindi ko na din siya inulit kasi sobrang nanghihinayang ako dito sa details ng cake. Pero hindi naman siya medyo malaki sa gitna. Kaya sabi ko okay na yan. So tinanong ko nga si Vera kung anong design yung gagawin ko dito sa maliit na cake. Then sabi niya sa akin, gusto niya daw ng rainbow. O diba, gusto niya talaga akong pahirapan. Sobrang matrabahoso pala yung mga ganitong design, no? Kung magpipresyo siguro ako ng mga ganitong cake, siguro nasa 2.5 pataas. Kasi kung titignan, para madali lang siya tignan. Pero inabot ako na ilang oras dito. So yan, naglagay lang ako ng sprinkles dyan sa gitna. At ito na yung finished outcome ng aming cake. O diba, sobrang cute-cute nilang tignan. Bagay na bagay yung mga ganitong design if meron kang kambal na anak. Hindi lang sa mga kambal, pwede din to sa mag-partner. Like if magse-celebrate sila ng anniversary, pwedeng gawing lalaki yung isa dito. Then pagka kinabukasan na yung mga ganap dito sa mga susunod na video, napagplanuhan nga namin dalawa ni Vera na sa conception nga kami mag-outing kasi kung gusto mo talaga ng malinis at malablu na tubig, kailangan mong pumunta ng malayo. Bago nga kami makapasok dun sa isla, nagbayad muna kami dito sa tourism. At dito nga dumaan muna kami sa fishport para mamili ng mga isda na kakainin namin dun sa isla. Kailangan mong mamili muna talaga bago ka makapunta doon or else wala kayong kakainin dun sa isla. At syempre, wag niyong kakalimutan magdala ng ice box para may paglalagyan kayo ng mga pinamili nyo. Bumili na nga din kami dito na ice para fresh pa din pagdating doon namin sa isla. Lahat ng pwede nyong dalhin or makain or inumin, dalhin nyo na. Medyo madaming yung napamili namin kasi mag-overnight nga kami doon. Mga 3 PM na kami dito nag-check-in. Then pagka kinabukasan, ang check-out time namin is 12 PM. Anyways, yung pamboat na sinakyan namin dito ay inarkilahan namin. At tumabot nga to ng 4,000. Back and forth na yan. Ito din yung magiging service namin pabalik. At aabot nga ng 30 minutes yung travel time papunta dun sa isla. Pagdating nga namin dito, nisikaso namin kami kagad. Una kaming pinapili kung nung cottage yung kukunin namin. Pero itong cottage ngayon ni-recommend sa amin ni ate kasi medyo madami nga kami. At perfect lang yung ganitong kalaki sa amin. So nakuha nga pala namin yung cottage na to for only 1,500. Sila na din nag-provide ng mga higaan namin like foam at mga unan. At dito nga chinek ko yung cake
cake namin kung kamusta na ba. Mukhang stable pa naman siya tignan, pero yung isa dito parang malapit nang yumuko. Nakalagay lang kasi siya sa likod ng sasakyan, walang may nagahawak. At almost 3 hours ngayong biniyahe namin papunta dito sa isla. At inaasahan ko na din yung pwedeng mangyari para hindi ako masyadong masaktan. Charot. Sobrang excited nga ng mga bata maligo sa dagat, kaya napasulong kagad sila dito. Banda alas 3 na nga to ng hapon, kaya sobrang gutom na kami dito kasi umalis lang kami ng bahay na hindi na nananghalian. At pagkagabi nga ay niluto na ng kapatid ko at ni Vera yung mga pinamili naming isda at seafoods. O diba, para nagka-camping lang kami dito. Sila ditong dirty kitchen at open na open sila kung gusto nyo magluto dito. So feeling ko nga, okupado namin yung buong beach resort kasi kami lang yung guest nila dito. Anyway, 6 p.m. to 12 a.m. lang nga pala yung electricity nila dito. Kasi limited nga lang yung electrical supply nila dito. Meron nga pala sila ditong maliit na tindahan in case na may nakalimutan kayong bilhin. So yung masasabi ko sa buong magdamag na nagstay kami dito ay sobrang peaceful. Kahit sa sandali lang na panahon, nakapag-relax yung mga isip namin. Ka na dun? At higit sa lahat, sobrang sarap ng tulog namin ni Vera. Ewan ko na lang doon sa isa naming kapatid. Hindi daw siya makatulog. At chinek na nga din namin dalawa dito ni Vera yung cake namin kasi magpo-photoshoot na nga kaming dalawa. Pero ending, ito nga yung bumungad sa amin. Medyo nakakalungkot pero okay lang. At least sa picturean ko. At may mali nga din kasi ako dito kasi ginawa kong caramel yung feeling ng isang cake na to, yung natumba. Yun yung kay Vera kung bakit stable na stable pa din yung sa kanya kasi yung feeling na nilagay ko dito is ganache, chocolate ganache. Nagpakampante din ako na hindi masisira yung cake kasi naka-overnight chill naman siya bago namin siya biniyahe. Pero yun nga, nag-overnight nga kami dito tapos naka-room temp lang siya. Pero okay lang, idaan na lang natin sa duyang kaysa mas stress. Sobrang nanghihinayang nga yung si Vera sa nangyari. Pero sana kung ginawa ko na lang din na chocolate yung feeling ng isa, siguro hindi yun matutumba katulad ng kay Vera. At tignan nyo naman kung gaano ka-stable talaga si Whip It. Kitang-kita nyo naman na sobrang stable na isang cake. Yung cake ni Vera, hindi man lang natina. Pero may bawas, binawasan ni Aliyah. Pero ang importante sa lahat, sobrang nag-enjoy kami dito sa pagstay namin. At sobrang nag-enjoy din ng mga bata dito. Napakalinis ng tubig, parang sa Boracay din. At worth it talaga yung pagpunta namin dito kahit na malayo. Thank you Lord sa another year ng buhay namin ni Vera. At maraming salamat din sa mga nagmamahal sa amin. So yun lang guys, thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.